Okay, so pinapanood mo tong video to most likely because na-scam ka sa isang copy trading platform kung saan ginagaranteed ka na mag-earn ka ng 1 to 5% a day. Ngayon, hindi mo na siya ma-withdraw. Yung profit mo, wala na. Worst case, yung capital mo, hindi mo siya nilabas and hindi mo na rin siya ma-withdraw. Gusto ko lang linawin sa inyo bago ko ituro sa inyo yung mga legit na copy trading platform. Sa copy trading, wala pong guaranteed profit. Hindi porket nagka-copy ka ng isang magaling na trader, hindi ibig sabihin nun, sure na magpa-profit ka. There's no such thing as sure, there's no such thing as guaranteed pagdating sa copy trading. Ano-ano ba mga legit na copy trading platform? Iwasan na natin yung mga Ponzi scheme na platform na yan, na mga guaranteed na yan. Pagdating sa copy trading dito sa crypto, maraming exchanges, maraming platforms na nag-offer ng copy trading. These are legit, 100% totoo, 100% real platforms. So bibigyan ko kayo ng mga examples. Katulad ng ginagamit ko exchange ngayon. Currently, there are 3 exchanges na ginagamit ko ngayon. Binance, OKX, and Bitonix. So, hindi lang itong tatlong platform na to ang merong copy trading. Sobrang dami pang platforms, sobrang dami pang exchanges na nag-o-offer ng copy trading. So feel free to explore them. But in this video, ang i-explore natin is yung Binance. Why? Because Binance is the #1 global exchange, global platform. Para mas maintindihan nyo pa, #1 copy trading platform. Matagal nang merong copy trading sa mga platforms na to, so over the years, nagkakaroon ng improvements. Dati, last 3-4 years ago, ang kinaka-copy trade mo lang ay mga crypto. Ngayon, pwede ka na rin mag-copy trade ng mga traditional markets or traditional stocks like US stocks, commodities like gold, oil, silver, copper, mga ganun, pwede mo na rin siyang i-copy trade. Not all platforms are ganun. Ginawa ko lang example is yung Binance. Kung gusto mo gumawa ng account sa Binance, leave ko na yung link sa description sa baba. It's a referral link. Kung gusto nyo supportahan, go. If not, it's fine. Pwede mo naman pumunta ka sa website www.binance.com. Doon ka mag-register, magpa-KYC ka, meaning sasubmit mo yung mga personal information mo and one government ID, get verified, then that's the time na makakapaglagay ka na ng pera or makakapag-deposit ka na ng pera. Ano-ano mga ways para makapag-deposit ng pera? Gagamitin natin yung tinatawag na feature na P2P, kung saan merong mga merchants, merong mga private na citizen, mga Pinoy din, na magbabank transfer sa kanila at bibigyan ka ng USDT. But hindi ko na po i-explain yan dito sa video na kung paano yan. Meron akong separate video. So, yun na lang panoorin nyo. Also, one thing to note pagdating sa pagka-copy trade is merong profit sharing na nangyayari. So, for example, meron kang kinopy trade na trader, may kinopy kang position, kumita siya, close niya, so syempre kumita ka din, so meron siyang percentage na makukuha sa inyo. Kung nanalo ka ng 10 USDT at yung profit sharing niya is 10%, then dun sa 10 USDT may makukuha siyang 1 USDT sa'yo, so nag-profit ka ng 9 USDT. Itong profit sharing na percentage, nagdidepende yan sa kung sino man fina-follow mong trader. May iba-iba silang settings, merong 5%, merong siguro wala, 0%, merong 10%, may 20%. So pipili ka na lang kung sinong lead trader na gusto mo. So paano ba natin makikita yung copy trading feature ng Binance? So ipapakita ko sa inyo yung tutorial in 3, 2, 1. So nandito ngayon sa desktop version ng Binance. If nasa phone ka gumagamit, whether Android, iOS, unfortunately, currently, as of now, August 5, hindi mo siya madadownload sa App Store or Play Store. Pero kung nasa Android ka, pwede mong i-download yung APK via doon sa website. But it's fine, if nasa phone ka, pwede mo naman puntahan yung internet browser mo, whether it's Mozilla, Google Chrome, or Safari. Puntahan mo lang yung website na www.binance.com or yung kiklik mo na yung link sa description sa baba ko kung gusto mo akong supportahan. So, saan ba natin mahahanap yung copy trading? Assuming na nakapag-deposit ka na ng pera, nandito na yung pera mo sa Binance, ang gagawin mo lang is magka-copy ka na lang. So, punta ka sa trade dito sa upper left, then click mo yung copy trading dito. So here, baka ma-overwhelm ka, dito, makikita mo yung mga lead traders and yung mga statistics nila. Okay? So, meron tayong mga high PNL, ito yung mga
malalaki na yung profit in the last 30 days. Papakita sa inyo yung average na ROI niya. Like for example, dito si Rainbow 88, in the last 30 days, nakapag-up siya ng $459,000. That's not in pesos, that's in dollars. So in the past 30 days, nakapag times 2.5 yung pera niya. And currently, meron tayong 794 out of 800 na nagka-copy trade sa kanya. So meron pa tayong 6 slots kung just in case gusto mo siyang i-copy trade din. So meron siyang nilalagay dito na TradFi. Ang ibig sabihin po ng TradFi is traditional finance. Meaning, nagtitrade din siya paminsan-minsan ng mga US stocks, global stocks, or commodities. No, hindi lang siya nagpo-focus sa crypto. So here, makikita mo meron tayong mock, meron tayong copy. Mock means gagamit ka na ng paper, parang demo account, no? Demo trading. So, kumbaga, itetest mo muna siya kung talagang profitable ba, or pag kumbinsido ka na magaling talaga siya mag-trade, then that's the time na kiklik mo yung copy at gumamit ka ng totoong pera. One thing to note, for transparency, and based on my experience, wag niyong masyadong papaniwalaan yung mga profits nila dito. Because hindi po ibig sabihin yan, sure profit yan. Hindi po ibig sabihin yan ay hindi sila natatalo. Natatalo pa rin sila kasi maybe in the last 30 days nag-profit sila, in the next 30 days talo sila. Ngayon ka nag-copy trade. So, makakopy mo yung mga losing trades niya. So, talo ka. So, wag mo masyadong gagawing like hard evidence na magaling silang trader dahil dito sa mga statistics na pinapakita nila. Na kung ayaw mo naman puntahan itong recommendations ng Binance kung sino yung mga matataas yung mga profits nila, pwede ka pumunta sa all portfolios and pwede ka mag-check ng mga advanced filters. So, depende yan sa settings mo. So, ito yung mga iba pang mga traders na hindi sila high PNL, pero makikita mo, profitable naman. Sobrang dami. No? Sobrang dami kang pwedeng i-copy trade. So, pipili ka na lang talaga yung tingin mo na babagay sa'yo. So, meron din naman tayong Signal. No, honestly, hindi ko pa ito na-explore, so hindi ko siya masyado ma-explain ng maayos. So, I suggest, as a beginner na baguhan sa copy trading, dito muna kayo sa recommended or sa all portfolio. Okay. Now, there are two things. Makikita mo, meron tayong futures, meron tayong spot. Ano difference ng dalawa? Sa spot, binibili mo talaga yung assets na binibili ng lead trader. So, kung si lead trader, bumili siya ng Bitcoin, bibili ka rin ng Bitcoin. Yung USDT mo ay mako-convert into Bitcoin. So, ano naman yung futures? So, sa futures naman, it's more like tatayain mo ba siya or hindi? Tatayain mo ba siyang tataas siya or babagsak siya? So, hindi mo binibili mismo yung asset, binebet mo lang yung asset kung tataas ba siya or babagsak. So, yung USDT mo, it will remain as USDT. Hindi siya mako-convert into BTC kung sakaling mag-copy yung lead trader mo ay nag-open ng position ng BTC. Ulitin ko, spot, kino-convert yung USDT mo into Bitcoin or kung ano man yung binibili ng lead trader mo. Sa futures naman, fina-follow mo lang kung saan nagbe-bet yung lead trader mo. Kung feel niya tataas yung Bitcoin the next 24 hours, mag-long siya, so susundin mo yung bet niya na mag-long ka rin. So, hindi mo binibili yung Bitcoin, no? Binibet mo lang kung tataas ba or babagsak, nakadepende sa position ng lead trader mo. So, balik ulit tayo dito. Kunyari, gusto natin i-follow pili tayo ng puro Chinese kasi yun nandito, no? Mapapansin mo. Sige. Kunyari, gusto natin i-follow si Vicky Kaushal. So, again, kung gusto mo muna i-test, i-backtest siya kung talagang magaling siya, then click mock. Pag gusto na talagang gamitin mo yung totoong pera, then click copy. So, sa copy naman, meron ulit tayong dalawang klase. Meron tayong fixed ratio, meron tayong fixed amount. So, ano ibig sabihin ng fixed amount? Unahin mo natin yung fixed amount. So, kung si lead trader ay nag-open ng, sabihin natin, 50 USDT worth of Bitcoin. Gusto niyang i-long. Okay?
But since ang settings ng fixed amount mo ay gusto mo 10 lang, so regardless kung 50 ba man yung i-open niya, 100, $1,000 man i-open niya sa Bitcoin long, ikaw, ang ilulong mo lang sa Bitcoin, yung amount na ilulong mo lang is $10. Kung ano man yung iba pang mga positions niya, naka-fix ka, $10 regardless kung anong amount man yung nilalagay niya. Alright? Then here naman sa copy amount, ano yung magiging initial capital mo? Okay? Kung nag-deposit ka sa Binance ng $300 at gusto mo yung $300 mo ay magiging capital mo talaga for copy trading, then put 300 here sa copy amount. Okay? Next naman is follow TradFi pairs. Ano ibig sabihin nun? Kung sakaling nag-open siya ng position ng gold or ng mga US stocks, international stocks, kung gusto mong i-follow din yung mga trades niya doon, i-click mo yung check mark. So, basahin mo yung, yung notice, yung parang warning. Kung ayaw mo naman i-follow yung mga traditional stocks, then i-uncheck mo na lang siya. Next, remove low liquidity symbols. Because dito naman, may mga lead traders dito na mahilig sila mag-trade ng mga memes. Yung mga hindi kilalang memes, yung mga walang volume. Wala masyadong nagtitrade doon sa meme coin na tinitrade niya. So doon, very risky, very volatile, no? Medyo high risk yung mga ganun trades. So kung gusto mong tanggalin yun, kung gusto mong hindi mo sundan yung mga trades na mga ganun klaseng mga tokens na tinitrade niya, then click mo yung check mark. Pero kung gusto mong kopyahin talaga literal lahat ng mga tinitrade niya, then i-uncheck mo tong dalawa. And lastly is yung total stop loss. So dito, ni-recommend ka ni Binance na maglagay ka ng stop loss. Why? Because hindi mo naman control yung pera mo eh. Yung lead trader ang nagko-control ng pera mo. What if bigla siyang minalas? So anytime, yung $300 na nilagay mong capital, baka maging zero yan in just a matter of few hours or few days. So kung naglagay ka ng stop loss dito, so kung naglagay ka ng stop loss dito is 150, which is like 50% ng capital mo. So if losing streak yung lead trader mo and yung capital mo from 300 bumagsak siya ng 150, dito papasok yung stop loss mo kung saan isa-stop na ng bot or isa-stop na ng Binance yung pagka-copy trade mo sa kanya. In that way, hindi ka mazi-zero. At least kahit papano, yung 300 mo naging 150, mas okay na yung 150 kaysa naman maging zero. Ni-recommend ka ni Binance maglagay ng stop loss dito, so that's totally up to you. Depende yan sa risk tolerance mo and yung risk management mo. So as for the advanced settings, para sa mga beginners, hindi na natin explain to, I'd suggest na wag mo na rin tong galawin. Alright? So once na naayos mo na yung settings mo, click mo lang yung user service agreement, then click copy, and then aantayin mo na yung lead trader mag-open ng bagong position, then ika-copy na. Okay? Ano naman tong fixed ratio? So that's fixed amount. So sa fixed ratio, same lang din naman yung settings. Ang pinagkaiba lang naman dito is yung sa fixed amount, 10 USDT yung nilagay natin kanina. Ibig sabihin nun is every time na may ino-open position yung lead trader mo ng kahit anong amount, 10 USDT lang ilalagay mo. Dito na naman sa fixed ratio, kung ang lead trader ay merong $100,000 na capital and then nag-open siya ng $10,000 worth ng long position ng Bitcoin, which means that's 10% ng portfolio niya or 10% ng capital niya. So ikaw, yun din ang susundin mo. Kung meron kang $300 na capital, ang 10% noon is $30. So meaning, magbubukas ka rin ng $30 worth of Bitcoin long position. So nakadepende yan, nasa percentage base tayo dyan. So what if naman indecisive ka? Hindi ka makapili ng lead trader. So dito sa Binance, meron silang tinatawag na smart copy feature. Unfortunately, wala siya sa futures, but meron siya sa spot. So lipat tayo sa spot, makikita mo sa tabi ng copy overview, meron tayong tinatawag na smart copy. So dito sa smart copy, lagay mo lang yung capital mo, which is 300, lagay ka ng stop loss if you want via percentage or USDT, up to you. Then click mo lang yung next, click mo lang muna yung agree ka muna, click mo yung next, and then pipili si AI
para sa inyo kung sino yung lead trader na tingin niya ay babagay sa'yo. So, pwede kang pumili ng iba-iba. Ito yung tingin niyang okay. Then, click mo lang to. Then, click copy now. Gagamitin mo lang to kung di ka makapag-decide kung sino gusto mong maging lead trader or piliin na lead trader. This is only for spot. Again, ang spot ay binibili mo mismo ang Bitcoin. Hindi ka nag-gamble or nag-bet kung tataas or babagsak. Okay? So sa spot, if bumili ka ng Bitcoin, bumagsak yung price ng Bitcoin, natatalo ka. Kung tumaas yung Bitcoin, price ng Bitcoin, then nananalo ka. Ganun lang kabilis yun. And lastly is, ano naman yung copy overview? So here, dito mo makikita yung history mo. Kumikita ka na ba? Ano yung mga positions na inopen, na nag-close, na nag-profit ka? Ano naman yung mga natalo ka? So dito mo yan makikita. Like for example, meron ako isang close dito. Hindi ko alam saan galing to. Ayan. May natalo akong $241. Hindi ko na maalala kung kailan to. But yan. Okay? This just shows na hindi guaranteed or sure profit sa pagka-copy trade sa Binance. So, dapat alam mo pa rin yung mga risk. So, meron ka ng dalawang option dito pagdating sa copy trade. Gusto mo ba mag-copy trade sa isang peking platform kung saan anytime pwedeng mawala yung platform, hindi mo withdraw yung pera mo, pero sasabihin kanya sa'yo, guaranteed profit, which is makikita mo naman na kumikita ka, pero greedy ka, hindi mo withdraw, and na time na nasuspend na yung withdrawals, nag-shutdown na yung platform, talo na. Or, kung gusto mo sa second option, which is in-explain ko dito, is hindi siya guaranteed, hindi siya sure, pero assured ka na hindi mawawala yung platform. At the same time, hindi rin siya guaranteed na profit or guaranteed na or sure win na magpa-profit ka. May risk pa rin na maubos pera mo, may risk pa rin mawala yung or mabawasan yung capital mo. Pero at least, alam mo na hindi ka matatakbuhan ng platform. Yun yung pinaka-importante and yun yung pinaka-masakit kung sakaling mangyari yun sa inyo. Especially if nilabas mo lahat ng life savings mo, nilabas mo lahat ng mga sweldo mo nung last month, nilagay mo lahat dito, and then the next day, the next few days, biglang naglaho. Masakit yun. At least dito sa second option, kahit ilagay mo dyan yung life savings mo, alam mong hindi mawawala yung platform. Now, nasa sa inyo naman kung makakapag-follow ka ba or makakapag-copy ka ba ng lead trader na talagang profitable. So, nasa sa inyo yan. That's why I recommend maglagay kayo ng stop loss para hindi masakit sa inyo kung sakaling natatalo yung lead trader mo. So yun lang. I hope nakatulong to. Again, if you wanna support me, gamitin yung referral link ko sa baba sa description. It's totally up to you. Kung ayaw mong gamitin yung referral ko, at least man lang mag-subscribe ka sa YouTube channel ko kasi makakatulong yun sa akin. Share mo na rin to sa mga friends mo na na-scam. Bawian mo yung mga taong inalok mo na mag-invest din sa mga fake trading platform. Mag-sorry ka sa kanila, humingi ka ng bawi sa kanila by introducing a legit, no? Kung pagkakatiwalaan ka pa rin nila.